Ilang araw ang nakalipas. Wala pa rin kaming naririnig mula sa aming ama kung ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon. Hindi ako mapakali. Hanggang sa isang araw ay tinanong ko ang aking nanay. Nay, ano bang ginawa ni tatay nung nakarang gabi? Bakit niya kami pinapasok sa bahay? Siyempre Sir Seth, bata, gawa ng kurisidad diba? At doon na nagkwento ang aking ina. Pagdating ng aking ama galing trabaho, gawain na niya talagang umupo sa hagdan para manigarilyo ng dahon ng duwat. May kinagawian na siya na hindi nagpapasakop ng ilaw. Alam yan ng mga medyo may edad sa atin. Yung hindi sila muna papasok ng bahay unless nakasindi na ang ilaw o anumang ilaw na ginagamit nila. Kasi pag ginagawa mo umano yon, may posibilidad umano na makikita mo ang mga hindi nakikita ng ordinaryong mata, lalong-lalo na sa gabi. Kaya nga Sir Seth, habang pinapanood kami ng tatay na naglalaro sa bandang kaliwa niya, ay may nasipat itong dumaan sa gilid ng bahay. Sa bandang kanan niya naman. Pupuntahan mo pa ako sa pamamahay ko Di ko kayang akyatin yung pwesto mo kaya bumaba ka. Halika dito nang malaman mong hayop ka. Mura ng mura umano si tatay nun, habang sinasabihan niyang nilalang na bumaba at harapin siya. Pero hindi umano ito bumaba sa pwesto niya. Hindi din umalis si tatay kung saan nakadapo banda ang aswang. Hindi nagtagal ay lumipad ang nilalang sa kabilang ilog palayo kay tatay. Tanaw pa umano ng ama ko ang kalahating katawan niya sa kalangitan habang lumilipad ito papalayo. Binantayan pa ito ng aking ama baka sakaling bumalik nun. At sa kabutihang palad ay hindi na nga ito bumalik. Pinagalitan pa nga daw siya ni nanay kasi bakit daw niya hinabol pwede namang pabayaan na lang. Day, teritoryo ko yung pinasok niya. May mga bata. Hindi pwede yun. Magkakamatayan kami. Yun ang sagot ng aking ama. Ilang araw ang nakalipas Sir Seth. Bagong dating na naman si tatay galing trabaho. Siyempre, nasa hagdan na naman ito nakapwesto. Hawak ang sigarilyong duwat. Tumabi ako sa kanya at tinanong ko na, Tay, ano ba talaga yung itsura ng nakita mo, Tay? Hinawakan niyang ulo ko. Ngumiti at sabay sabi na, basta, kalahati. Sabay tawa. Isa ito sa mga karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan kasama ang aking matapang na tatay. Sa tingin ko ay konektado din ito sa matandang lalaki na nakita namin sa daanon. Wala na akong naisip pa na ibang rason na mga panahon na yon. Pumanaw na po ang aking tatay Nyor. Marami pa pong karanasan ng tatay ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Pero sa susunod na lamang pag may oras ng anak ko sa pagtatype. Maraming salamat sa pagbabasa Sir Seth. God bless sa ating lahat.